Attorney Baga, meron ako nakitang parang chart na nagko-compare ng mga presyo po ng gasolina for Southeast Asian or Asian countries. Bakit ho ang taas, ang mahal ng gasolina ng Pilipinas? Karamihan po nito imported na yung ating mga langis. Pangalawa po, dahil nga po deregulated ang ating oil industry, the private oil companies can dictate at will kung ano po yung gusto nilang oil prices. Malaki po yung kanilang profit margin dyan. Doon po sa delay in declaring the national state of energy emergency, delay in the suspension of the excise tax. What do you think was the government trying to project? Bakit ho parang late sila, huling-huli? Yung gobyerno po na-delay sa pag-declare ng state of national emergency kasi they were trying to project confidence within the business community. Ayaw nila magpanik yung business community at yung taong bayan. Hindi nga nagpanik, naghirap naman. I know as early as the 70s, alam na ng gobyerno na marami tayong pwedeng mapagkunan ng energy dito sa Pilipinas. We have hydro, geothermal, and then yung pinag-aagawan pa ngayong mga lugar sa West Philippine Sea. Alam nila na merong possibility na may gas reserves dyan. Tama ho ba na isipin na kung tutuusin, hindi naman nagkulang ang Diyos o ang kalikasan sa Pilipinas? Oho, tama Parang po. naging complacent tayo. Tama po yun. Sana po itong krisis na to ay maging wake-up call at magising na po ang gobyerno na kailangan po nating i-develop yung sarili nating energy resources dito sa Pilipinas and the government must take the lead. Sa ngayon, hindi pa tumataas yung presyo ng kuryente natin. And ang good news doon is 60% kanyo sagot ng coal. Mas konti yung component ng crudo or natural gas. Tama ho ba? Opo, pero ang problema po nun, yung 60% na, yung coal po na yon imported din po yun. At yung mga barko po na nagdadala ng coal, oil din po yung ginagamit. Kaya tumaas na rin po yung presyo ng coal. At dahil po dyan, according to the Department of Energy, tataas na po ang presyo ng kuryente sa Pilipinas, tataas ang presyo ng LPG. Attorney Baga, thank you very much sa interview na ito. Una po sa lahat, ano itong Center for Energy Research and Policy? Itong Center for Energy Research and Policy or CERP, isa kaming energy think tank. Composed kami ng lawyers, engineers, economists, researchers. Inaaral namin ano ba ang energy situation sa Pilipinas. At nagpa-publish kami ng position papers, ma-attend kami ng Senate and House of Representatives Committee on Energy hearings, nag-a-advocate kami ng legislation. Nag-a-advocate kami ng energy sustainability, energy security, energy reliability, at energy affordability. So ito yung advocacies namin. Itong sitwasyon ho natin ngayon sa Pilipinas, parang tayo yung nanguna sa buong mundo na mag-declare ng National State of Energy Emergency. Ano hong basa nyo rito? Anong reading nyo? Mabuti po ito kasi meron po seryoso po yung ating energy crisis at oil crisis sa Pilipinas. Kailangan po yung state of national emergency kasi po deregulated po ang ating energy industry. Masyadong deregulated. Kaya kailangan pong i-impose itong state of national emergency para po mas magkaroon ng options at mga tools ang presidente at ang gobyerno para ma-address itong crisis na ito. Bagamat tayo yung nauna sa buong mundo, here in the Philippines, they're saying parang 25th day na ng giyera, tsaka palang nag-declare ng state of energy emergency ang Malacanang. Parang late na daw po. Totoo po yun, late po ito kasi naging seryoso na po talaga itong oil crisis po natin. May kinakausap po akong jeepney driver. Dati po sa isang araw, ang ginagastos niya for a 12-hour shift, yung ginagastos niya para sa langis 1,000 pesos per day for a 12-hour shift. Ngayon po, ang ginagastos na niya 2,100 pesos per day para sa gasolina. At ang inuuwi na lamang niya para sa pamilya niya, 300 pesos na lang po. Ang mga mangingisda natin, hirap na rin. Per fishing trip, according to studies, tumaas na po by 60% ang kanilang costs. Kaya hirap na rin po ang mga mangingisda natin. Oil din ho yung ginagamit nila sa mga pump boat nila. Ang ating mga magsasaka, hirap na rin po. Kasi ho,
Oil din yung ginagamit ho nila para sa kanilang mga traktora. Naghirap na ho ang taong bayan. Pero better late than never po. Kaya very welcome development po rin po itong state of national emergency kasi it gives the President a lot of options, more tools to address this crisis. Okay, pero given, attorney, na the oil industry in the Philippines is deregulated, hindi ho kaya dapat mas naging proactive ang gobyerno? Lalo na, only a few days after the start of the war, tumaas na bigla yung mga presyo ng gasolina at petroleum products. Kahit na may stock naman, na parang ewan ko, ano ba explanation doon? Was it the law of supply and demand? Tumaas po ang presyo ng mga bilihin kasi ikilinos na po ng Iran yung Strait of Hormuz. Yes, Karamihan po ng oil supplies natin galing po sa Middle East. Pero a few Kasi- days pa lang Opo. ho eh. A Opo. few napansin ko ho, a few days after magsimula ng gera, tumaas na agad yung pump prices. Bakit ho nagkaganon? Kasi po mabilis mag-react ang market. Kasi napo-project nila na magkakagera, kaya hindi lang po yung present supplies yung tumaas, pati po yung futures. May tinatawag po na futures contracts. Sa Singapore po, umakyat by 30 to 35% na. Napo-project na po kasi ng market, nararamdaman na nila na magkakakrisis. Kaya nung unang simula pa lang po nung gera, tumaas na ho talaga yung presyo. Kaya dapat po sana yung gobyerno mas naging responsive simula pa lang. Kaya nga po kami sa SERP, nananawagan na kami noon at na kailangan po talaga ng declaration of state of national emergency. Ito po yung panawagan namin nung lumalala na po yung nung mga first 2 weeks pa lang, nananawagan na po kami na mag-declare po ng state of national emergency ang Pangulo. Para sana nagkaroon ng price control? Yes Allowed po. ho ba yung price control? Yan, Given the deregulation? yan po ang maganda po nating i-discuss yan. Kapag upon the President's declaration of a state of national emergency, meron po siyang kapangyarihan sa Price Act as amended by Republic Act 10623 nasa section 4 and 7 po na pwedeng i-declare ng presidente ang oil as a prime commodity at mag-impose po ng price controls on the price of oil. Nandyan po yan sa sections 4 and 7 ng Price Act as amended by Republic Act 10623. Meron ding pong provision sa section 17A ng Philippine Disaster Reduction and Mitigation Act na pwede rin pong mag-impose ang presidente ng price controls sa prime commodities like oil kapag upon declaration of a state of national emergency. Pero itong dalawang batas ho na ito, magti-trigger lang ito, magagamit lang ito kapag meron pong state of national emergency. These two laws, yung Price Act at Philippine Disaster Risk Mitigation Act, they only apply in emergency situations. So dapat sana mas maaga yung declaration Yes ng emergency situation. Tama po yun. Bakit ho tayo 45 lang? Deregulated po ang ating energy industry kasi magastos po para sa mga private oil companies na mag-maintain ng mas mahabang oil reserves. Okay. Kaya ang solusyon po sana dapat, it's the government which should establish a strategic petroleum reserve na nakahanda po yung crudo na oil stockpile para po kung may times of crisis, pwede pong gamitin ito at ibenta ng gobyerno at subsidized prices sa taong bayan. Pero yung 45 days po, Attorney Baga, kailan ho ang start ng countdown nun? ilang days na ho ba tayo into the war? 26 day na po ngayon. Opo. Or 27 kung Feb 28 nag-start yung gera eh. So, kung 45 days ang stocks natin ng gasolina, ano po ba ang tamang math doon? 45 minus 26. So, konti na lang po ba yung natira? Or is it 20, or is it 45 from the date of the declaration of the energy emergency, which was 2 days ago? Siguro maganda pong tanong yan at maganda pong itanong sa Department of Energy yan. Siguro po dahil Department of Energy ang nagtanong yan, ibibilangin natin yung 45 days from the... Pero tama po, nung nag-declare sila na there are 45 days left para sa supplies natin, as of anong date po yun. So tama po kayo yun. Hindi naman ibig sabihin na dineclare nila sa araw na yun, dun yung starting point nun. Siyempre po, baka mas maaga po. Kaya paubos po talaga. That's less than 2 months. Kaya very critical po talaga it's a very critical situation na paubos na po talaga ang oil supplies ng Pilipinas. Isa pang sinasabi ng mga opinion makers na late din yung pag-suspend sa excise tax
could have helped consumers kung tinanggal na maaga pa lang yung excise tax na yon para hindi masyadong masakit sa bulsa yung presyo. Tama ho ba yon? Tama po yun, at kami po sa Center for Energy Research and Policy, ang pag-aaral namin dyan, dapat mas maaga sana sinuspend ang excise taxes and then gradually sana. So ang may tutulong po ng pag-suspend ng excise taxes is that it can reduce diesel prices by up to 6 pesos per kilowatt hour. Up to 6 pesos per liter sa diesel. Mapapababa niya ang presyo ng diesel by 6 pesos per liter at mapapababa niya ang presyo ng gasolina by up to 10 pesos per liter. Kung maaga sana yon, noong mga 100, wala pa sa 100 yung mga presyo ng diesel, mas nakatulong sana. Pero ngayon, tumataas na yung presyo ng diesel by 17. Mga ganun na. Parang hindi mo na maramdaman yung excise tax na nasuspend, di po ba? Tama po kayo doon. Yung pag-suspend ng excise taxes, maliit lang yung mare-reduce niya. Pataas ng pataas po, nasa 130 pesos per liter po tayo sa diesel. Aakyat to ng 150, 170. Ang next step, kailangan po natin ng price controls, ng price freeze mula po sa gobyerno. Sana po yung gobyerno gumawa ng plano. Hindi po pwedeng open-ended lang ito na pataas ng pataas. At what point, at what price level ang gobyerno mag-i-impose ng price controls? Okay. Kailangan po klaro ito. You're supposed to give advice to the government. Why didn't you give advice na mas maaga sana lahat ng mga declaration ng National State of Energy Emergency, yung pag-suspend sa excise tax? Na-advise niyo ho ba sila early enough para sana naging mas maaga rin po yung declarations ng gobyerno? So kami po sa SERP, bukod po sa pag-a-advise sa gobyerno, gusto rin po namin magpalaganap ng awareness sa energy issues. Kaya nagme-messaging din po kami sa taong bayan. Ito na ho ito pong declaration ng state of national emergency at imposition ng price controls. Ito na po talaga yung panawagan namin. Nung nagsimula po yung crisis na ito na po yung panawagan namin. So hindi kayo pinakinggan? So, hindi po lang kami napapakinggan. Pero ngayon na nag-state of national emergency, so hindi po, at least better late than never po. Minsan pinapakinggan nila kayo nung walang emergency. Kung kailan nagkaroon ng emergency situation talaga sa buong mundo pa, medyo weird po ba na hindi kayo pinakinggan? Maaga kayo nagko-call out kanyo sa social media. Opo, kami naman pong advocacy groups, including kami sa SERP, lagi naming pinapahiwatig ang opinion namin, tingin namin kung ano yung kailangan ng bansa, tulad po nitong pag-declare ng state of national emergency at pag-impose ng price controls. So nasa gobyerno na lang po yun, kung hindi na po namin kontrolado yun, nasa gobyerno na lang po yun kung gusto po nilang makinig o hindi. Pero kami po, gusto namin, ginagawa po namin to para po sa taong bayan. Sana lang nakinig sila pala na mas maaga sa inyo. Opo, opo. Anyway, nandyan na yung situation. Eto na tayo ngayon. Ano pong kailangan kaya natin gawin ngayon? So sa short term po, kailangan po talaga ng plano ng gobyerno kung kailan po sila magpa-price controls. Kailangan po gamitin ng presidente yung powers niya sa Price Act at sa Philippine Disaster Risk Mitigation Act para po mag-impose ng price controls sa presyo ng langis. Okay. Yun po yung una. I-freeze po yung presyo ng langis at a certain level. Pangalawa po, yung subsidies po hindi po masyadong gumagana kasi may nakausap po kung jeepney driver, hindi nila alam kung saan yung location ng pamimigay ng subsidies, tapos biglaan at ang haba ng pila. Ang maganda dito, yung government-owned Philippine National Oil Company, nag-i-import na po ng oil, maganda po sana yung iba doon na oil, ibenta po nila at subsidized prices sa public utility vehicle operators, sa mga jeep at bus. Yung isa pa pong option, i-require po sana yung gasoline stations na magbigay po ng discounts sa mga public utility vehicle operators. Para pong yung sa senior citizen discount po, di ba? Yeah. Sa mga restaurant, kung kumakain po yung senior citizen, meron po silang discount. These are just suggestions. Baka po maganda rin na mabigyan po kahit ng maliit na discount po ang mga jeep at bus sa mga gasoline stations and discount. Pero given na nga ho na we're in this situation na ang haba ng pila sa pamimigay ng ayuda, dinaan ho ng gobyerno sa ayuda ulit, katulad nung pandemic. You're saying mas maganda siguro kung doon mismo sa gasolinahan, Yes po.
parang may special price na lang. Yes po, Pagka yes po. jeepney driver ka, Tama po. pag delivery rider ka, Opo. pag sa mga depot ng mga bus company o Tama po. yung sa ano nila mismo, may discount na kasi Tama po. they're Yun po. public utility vehicles, di ho ba? Yes po. So yun ang pong magandang suggestion na diretso na po talaga dun sa mga gasoline stations na may special discount yung mga public utility vehicles natin like jeep and bus para talaga namang pong bibisita sila ng gasolinahan para magpagasolina at doon na yung discount nila. And then, yung isa pa ho, syempre, yung gobyerno, yung through PNOC, nag-i-import naman po ng oil, sana gamitin po nila na ibenta po at subsidized prices sa mga public utility vehicles. Mas din po. systematic sana Mas systematic ho yun, po di sana ba? yung response na yun. Ang PNOC po, ginawa na to noong 1970s and 1980s. Meron siyang powers sa kanyang charter, sa Republic Act 334, na mag-import at mag-distribute at magbenta ng oil directly. Saan ho ba binibenta ng PNOC yung mga ini-import nila? I think ibebenta niya sa mga gasoline stations. Pero wala pa pong plano na at least napapublicize na plano kung saan niya ibebenta yung mga ini-import ng gobyerno na oil. Pero I'm assuming na ibebenta rin po niya sa gasoline station. Isa pong suggestion, baka maganda po na itong ini-import ng gobyerno na oil ibenta na at subsidized prices sa mga pampublikong jeep at bus po. Kasi nga alam ko ang tagal niya ng PNOC na yan Marcos senior time pa yan Opo, So opo. all this time pala, anong ginagawa nila? They're importing oil for whom? Hindi po nila ine-exercise yung powers na yun masyado, yung pag-import ng oil. Iba po yung mga activities nila. Meron po silang ilang asset, meron po silang share sa Malampaya, may passive shareholder sila doon. Tapos yung subsidiary po nila na Philippine National Oil Company Exploration Corporation, merong natural gas mine sa Isabela, sa Zamboanga, Sibugay, may coal mine. So may konti silang operations. Ang binanggit ko po sa inyo ay ang short term, dalawa po yung long term. Una po is mag-establish po yung gobyerno through the PNOC ng Strategic Petroleum Reserve. Yung po yung una, na physical stockpile, na mag-iipon doon ng oil na pwedeng ibenta at subsidized prices during times of crisis. At dapat i-empower po yung PNOC na magbenta po ulit ng oil sa taong bayan. Na gawin niya yon at subsidized prices. Tapos long term, para din po sa energy security, i-develop po natin sa Pilipinas lahat ng klase ng energy resources. Kasama po dito yung solar power, wind power, hydro, natural gas, coal, para po yung sariling atin na local indigenous, para ho may energy security and energy independence tayo, para hindi ho tayo dependent sa mga imported na energy resources. Yun na nga ho, kasi I know as early as the 70s, alam na ng gobyerno na marami tayong pwedeng mapagkunan ng energy dito sa Pilipinas. We have hydro, geothermal, and then yung pinag-aagawan pa ngayong mga lugar sa West Philippine Sea. Alam nila na merong possibility na may gas reserves dyan. Pero hanggang ngayon, nakatiwangwang pa rin, walang joint exploration, puro Apo. salitaan lang na, baka pwedeng mag-joint exploration, etc. But we're still in this situation na eto na naman, what happened in the 70s, buhay na ho ako nun. Apo. Kayo mga hindi pa, mangyayari ulit because of the war in the Middle East. Parang walang long-term planning ba ang gobyerno for using whatever resources we have? Tama po kayo doon. So nagkaroon po tayo ng unang oil crisis noong 1973 Yom Kippur War. Ito po yung gera between Israel and Syria and Egypt. So pagkatapos po noon, in-establish po yung PNOC para po hindi maulit yon. So yung PNOC, nag-establish po siya ng Strategic Petroleum Reserve na ginamit niya from the 1970s to 80s na may reserbang krudo. And then, pagmamayari din ng PNOC noon yung Petron na nagbebenta po at subsidized prices ng oil sa consumers.
Kaya po, nung nangyari po yung 1981 to 1982 oil crisis, yung pangalawang oil crisis, ito po yung gera ng Iran at Iraq, hindi na po tayo masyadong apektado noon. Nung 73, nag-rationing po sa Pilipinas at nag-price control. Nung 81 to 82, wala na pong rationing kasi meron po tayong strategic petroleum reserve. Ngunit, nung 90s, nag-paradigm shift po ang Pilipinas. Tinanggal na po yung strategic petroleum reserve, tinanggal na po yung involvement ng gobyerno sa energy industry, at yung private oil companies na po, binigay ho lahat ng discretion sa kanila. Na halos wala na hong regulation ng gobyerno o participation sa energy industry. Binitawan na po. Kaya nabawasan na po talaga yung planning. Yun po ang nangyari. At ang kailangan po natin, yung mag-paradigm shift po ulit na kailangan natin ng responsible government na nagpaplano at ibalik din po ulit yung strategic petroleum reserve. At saka yung mga hydroelectric power generation natin, parang hindi nag-improve, hindi tumaas yung pwedeng mapagkunan, di ba? Luma na rin pati yung mga hydroelectric dams natin. They're not as efficient. Geothermal, I haven't heard of more geothermal explorations. Although alam natin na there's a lot of steam sa ilalim po ng lupa natin because of all the volcanoes that we have, di ba? Parang hindi natin na-tap itong mga potential energy sources. Tama po ba? So, napakalaki po ng potential ng Pilipinas. So, abundant po tayo with energy resources sa sariling atin. Yung geothermal energy, at one point, number 1 po tayo sa mundo at geothermal energy. Ngayon, number 3 na lang. Dati po, government-owned yung Energy Development Corporation under PNOC, pero binenta ito sa private sector. Opo, ganun din yung Petron, na maganda po yung kita ng gobyerno doon at nagbibigay po sana ng subsidized prices sa taong bayan, pero pinayivitize din po. Binili ni Ramon Ang. Opo, binili ni Ramon Ang. Ang kailangan pong gawin, i-focus po natin itong mga, dapat po mas maging aggressive sa pag-explore. Kailangan po ang gobyerno may plano for energy development. The government must have a clear plan on aggressive development of indigenous energy resources within the Philippines. Kailangan po nating tigilan maging dependent sa imported energy resources na nagiging mahal at nagkakaroon ng supply disruptions. Kaso lagi tayong huli. Ang tagal na nating alam na marami tayong pwedeng mapagkunan ng energy. Hindi natin nagamit, hindi natin in-explore. Tama po yun. Kailangan magkaroon po ng political will na i-explore, i-develop lahat po ng indigenous energy resources sa Pilipinas. Dati po, na-explore po maigi yan, yung natural gas, yung geothermal, yung unang natural gas find sa Isabela, nahanap din, government din po ang nakahanap niyan, PNOC, yung natural gas, oil, meron po tayong oil field sa Nilo Oil Field, nahanap din po ng PNOC yan. So napakadami po nating options. Kailangan po nating i-develop lahat to. Combined po to na i-develop natin lahat na solar, hydro, natural gas, oil, lahat po to kailangan. Kasi matagal naman na nating alam na maraming problema sa Middle East kung saan tayo kumukuha ng gasolina. Pero we still, imbes na i-develop natin yung our own energy sources, we became more dependent on imported oil. Tama ho ba? Tama po yun. Sa very dependent tayo sa oil, sa langis, and then kahit sa energy industry po, 60% po ng ating power generation mix, yung kuryente po natin, 60% po ng kuryente natin galing sa coal, which na 90% are imported, mostly from Indonesia. Kahit meron tayong coal. Kahit na meron po tayong coal at kahit na meron naman tayong mga ibang energy resources sa Pilipinas like natural gas, geothermal energy, solar power, wind power, so hydro, napakadami po. Pero kulang po kasi ng political will na i-develop po yung ating mga local indigenous energy resources. So kailangan po ng political will ulit po. Siguro hindi lang political will, attorney, no? Mas pinili nila yung mas madali. Opo, tama Pero po in the yan. long term, heto na nga, may problema tayo. Kasi kahit alam natin na volatile naman talaga ang sitwasyon sa Middle East, we didn't wean ourselves from imported oil, di ba? Opo, tama po yun. The government has to lead the way. Kasi po, ang nangyari po, parang the government, pinakawalan niya yung reins sa energy industry. Pinabayaan lang niya yung private sector, bahala na kayo. Anong nangyari? Nakita natin na hindi pwede na hands-off yung gobyerno.
Kasi yung private sector, hindi nila madi-develop enough yung local indigenous energy resources kasi profit-oriented sila. Kaya gusto nila yung nag-i-import lang sila. So the government has to lead the way, bibigyan ng incentives yung local indigenous exploration and development ng energy resources. To some extent, nasimulan na gawin ito ng gobyerno, especially noong 1970s, 1980s. Di ba po, ito yung geothermal, nahanap yung natural gas, especially geothermal energy. Kaya pwede pong gawin ulit ng gobyerno ito. The government has to lead in developing the energy resources po sa bansa natin. Okay. Like we know that there's gas in Liguasan Marsh. Meron na bang research that would show na kung yung quantity of the energy that's available in the Liguasan Marsh is of commercial quantity levels o konti lang kasi kaya walang interesadong mag-develop nun or mag-explore nun? Kailangan po natin na, yun nga po, consistent na sa advocacy po natin na i-develop ang local indigenous energy resources. Kailangan natin tignan pa ito. Dati po kasi, ang nag-develop nito, PNOC, together with Petronas, yung Malaysian Petronas, pero nagkaroon po ng conflict doon sa area. Sa Mindanao po kasi ito Kaya ito ay na-abandon. Tapos nagkaroon po ng studies na meron po siyang crude oil and meron din siyang natural gas. No, I think mga around 3 trillion cubic meters of natural gas and around 98 billion barrels of crude oil. May reports na ganun. Pero kailangan pang i-verify yon, kailangan pa siyang i-develop further. Kaya kailangan po ito sana, kung yung mga conflict po sa area nito, sana masolusyonan na, magka-peace agreement na po dyan, at kailangan po nating i-pursue ito. Pero ito po ay pang long-term pa, pang long-term energy security po natin. I know that sometime in the 90s, Attorney Baga, big news yung oil finds sa Malampaya, and then we also have Malampaya, Linapakan, and then meron ding Nido. Tama diba? po yan. Apo. Ano na ho nangyari dun sa mga areas sa West Philippine Sea, particularly sa Palawan area, na nung 90s is-celebrate na, uy, meron na tayong langis sa Pilipinas. Yung pala, paubos na yung Malampaya. Opo. So, i-discuss ko po yan isa-isa. Doon po muna doon sa mga findings. Gusto ko lang po, meron po kasi tayong paradigm shift nung 90s na bumitaw na yung gobyerno sa energy industry. Pero naging very effective po yung government-owned PNOC sa energy exploration sa Pilipinas. It was the government-owned PNOC na nakahanap po ng first ever natural gas find sa Pilipinas, sa Isabela po ito. And PNOC din po ang nakahanap ng Nido oil field. This is the first oil find sa Pilipinas, hindi po yung sa Malampaya. Nauna pa po to, in the late 70s. It was also PNOC na nag-develop po ng geothermal energy sa Pilipinas, na kaya naging number 1 ang Pilipinas sa geothermal energy. Kaya ang gobyerno po sana mas gamitin ng gobyerno yung Philippine National Oil Company sa energy exploration and development, especially in indigenous energy resources. Kasi sa ibang bansa po, sa Malaysia, Indonesia, sa South America, ginagamit po talaga nila yung kanilang government-owned national oil company sa exploration and development of local and indigenous energy resources. It leads the way. And then, yung mga private companies, susunod na lang. Pero ang nagli-lead, yung government-owned national oil company. Yung sa Malampaya naman po, paubos, this is a very significant project. It was the largest investment in the Philippines. It powered, at its peak, it was providing 1/3, 33% of the electricity requirements of Luzon at its peak. Ngayon po, nasa between 18% to 25% yung pinoprovide na electricity requirements ng Luzon. Ngunit paubos na po ito. Ang initial projections ng Department of Energy is mauubos ang Malampaya field by 2027. Ng 2026, mga ganun po, 2026. Pero nagkaroon po ng new find, yung Malampaya East. May bago pong find ng bagong commercial quantities na natural gas, kaya na-extend po ng additional 5 years yung deposits ng Malampaya. Pero kailangan pa rin po natin na tignan pa kung ano pa po yung mga pwede pang i-explore at i-develop po na energy resources. Okay. Yung iba pang areas na pinag-aagawan ngayon, Yes. like the Spratly area, yung ibang mga nandun na ang China. Ano hong information that you have? May langis din ho ba doon? Do the Chinese know something? Baka ho yung mga
yung mga Chinese ang nakakaalam na maraming langis doon. Pero kaya nilagyan na ng artificial islands nila. So itong area po na to, ang designation po niya ay West Philippine Sea. Some of the US oil companies like Chevron, may study na po sila, nag-survey na po sila dyan. Napakalami pong langis, oil, and natural gas sa area po na yan. Napakarami po. Sabi nga po nung ibang reports, it's as big as yung reserves po sa Saudi Arabia. Yung buong West Philippine Sea po. But of course, meron tayong dispute with other claimant states. Hindi lang po China, nandyan din po yung Vietnam. So, ano po yan? Meron na po tayong arbitral ruling noong 2016 na sinasabi po nung arbitral ruling na yung buong West Philippine Sea is within the Philippines Exclusive Economic Zone. Okay. Na pagmamayari po natin yan, pwede nating i-explore yan. So, meron po tayong dalawang options on how to pursue this, yung exploration and development ng energy resources. So, yung una po, we can do it na tayo na mag-isa, magde-develop po yung Philippines ng energy resources doon, siguro supported by yung navies ng mga allied countries natin like US, Australia, and then independently mag-e-explore and develop tayo ng energy resources doon. Or yung second option is makipag-usap tayo sa mga other claimant states like China and tignan pwede bang magkaroon ng agreement in the future tungkol dito sa development sa energy resources. Kaso ang tagal na ho na pag-uusapan yung possibilities or options na yan. Hanggang ngayon, puro usap pa rin ho tayo. Parang puro salita pa lang o nababalitaan natin. Wala namang actual steps that were taken to explore sana until pumutok nga itong gera sa Middle East. Eto na naman, nag-release ang statement ang gobyerno natin na we're open to joint exploration. Sumagot din ulit ang China just this morning na open din naman daw sila. Hindi naman sinabing hindi. So, pero para ang tanong ko, bakit kung kailan may gera, saka lang natin na pag-iisipan tong ganitong mga options natin? Kulang tayo sa planning, kulang sa foresight, ano po ba? Tama po yun kasi lumalabas na hindi lang naman po itong administrasyon na to. I think it's the political culture ng Philippine government is just reactive, hindi po proactive. At this is the political culture of Philippine governments for a long time, for decades, just reactive. Kulang sa vision? Kulang Ganun. po sa pagiging proactive, sa vision, sa planning, sa And interest we should ng taong say na bayan. hindi lang itong gobyerno Hindi lang po ngayon. ito, pati po Even yung past. it stretches Yes. back to This is ilang ilan na po. administrasyon. Yes po, since independence. So very reactive lang po. Later on, baka pwedeng magkaroon ng agreements, ng production sharing agreements between Philippines and China. Pero itong mga agreement na to, dapat they must be consistent with the Philippine Constitution. At maproteksyonan po yung share at interest ng taong bayan. Consistent po dun sa ruling na majority po nun, nung share, sa batas po kasi natin kung the project is within our exclusive economic zone, kailangan majority share tayo dun sa project na yun. So, kailangan yung mga 60%. So, kailangan lang pong ma-maintain yun. So, kung ma-maintain naman yun, wala pong problema. Sa ibang bansa po, for example, Norway and Sweden, nagkaroon po sila ng conflict in the past sa particular oil field, offshore oil field, na settle naman po. Nagkaroon naman po sila ng agreement, nagkaroon sila ng hatian, which are consistent with their constitutions. Tama ho ba na isipin na kung tutuusin, hindi naman nagkulang ang Diyos o ang kalikasan sa Pilipinas? Oho, tama po Bukod yan. sa napakaganda at napakayaman ng ating natural resources, binigyan din tayo ng mga posibleng mapagkukunan natin sana ng gasolina. Pero all this time, hindi natin na-explore, hindi natin ginawa. Opo. We were remiss. Parang naging complacent tayo na ang dami naming mapagkukunan ng langis pero hindi tayo nagpursige Tama po yun. para gamitin itong mga binigay sa atin ng kalikasan at ng Diyos. Tama po yun. Sana po itong krisis na to ay maging wake-up call at magising na po ang gobyerno na kailangan po nating i-develop yung sarili nating energy resources dito sa Pilipinas and the government must take the lead. Hindi po pwedeng iasa niya sa private sector as it has been doing so for the past 30 years. Kailangan pong i-regulate ng gobyerno at kailangan the government must take the lead in developing the energy resources here in our country na local indigenous energy resources. Kailangan po natin ng energy independence dito sa ating bansa para hindi na po maulit yung ganitong krisis. How about nuclear? Alam ko pa ulit-ulit yan eh. We have a nuclear plant na mothball kasi may mga safety issues. And then every so often, someone would stand up in Congress para sabihin na buhayin natin ulit yung nuclear plant sa Bataan. Anong opinion niyo ho dyan?
Sa SERP, inaaral po namin maigi ito. Meron po kaming mga engineers na kasama. So let me first say na lahat naman po ng energy resources, meron din po silang meron silang possibility na maka-damage sila ng environment o maka-affect po sila ng indigenous peoples. So kailangan pong i-safeguard lagi din yung environment and indigenous peoples, whatever energy project it may be, whatever energy resource. Ganon din yung nuclear. Kung i-pursue man yung nuclear, kailangan i-safeguard yung environmental protection, yung environmental protection, environmental rights, kailangan it should be ensured at yung indigenous peoples. Isa pa na napakayaman natin, solar energy. Are we moving towards the right direction? Is it moving fast enough para ma-harness po yung solar energy? Alam ko there's some politics involved, etc. Pero given na araw-araw napakainit ng ating bansa, we have an abundance of energy from the sun. Sa tingin ko po, yung gobyerno must take the lead na i-develop po lahat ng klase ng energy resources. Kasama po dito yung solar power, wind power, geothermal power, natural gas. So kailangan sabay-sabay po na i-develop yan. Kasama po syempre ang solar power kasi po libre po ito na sunlight, na this is free. Pero may limitations din po siya dahil po meron din siyang limitations pagdating po sa technology. Kailangan po ng battery energy storage systems and kailangan din po yung grid na kailangan pong i-improve yung grid. Kaya isa po sa mga panawagan namin sa SERP, inaaral po namin yan kasama ng engineers namin at economists. Kailangan po yung grid, para po mas marami tayong ma-deploy na solar farms, kailangan pong ayusin yung grid maigi. Ilang percent na ho ba ang nako-contribute ng solar energy sa Luzon grid? Konti lang po. Ang renewable po as a whole sa buong bansa is around 23%. So I think solar is just around 3%. 3%. Konti lang po, mga 2 to 3. So maliit that's why lang it's po. still expensive yata. Opo. So diba? kailangan pa po siyang i-develop. So we're all for it. Kailangan po talagang i-develop pa ang solar power. And hindi lang yung solar power, pero pati yung technologies. Attorney Baga, meron ako nakitang parang chart na nagko-compare ng mga presyo po ng gasolina for Southeast Asian or Asian countries. Bakit ho ang taas, ang mahal ng gasolina ng Pilipinas? Meron pong tatlong rason dito. Una po, kasi karamihan po nito imported na yung ating mga langis. Pangalawa po, dahil nga po deregulated ang ating oil industry, the private oil companies can dictate at will kung ano po yung gusto nilang oil prices. Malaki po yung kanilang profit margin dyan. And then pangatlo, yun na rin po, wala pong regulations ang gobyerno. Kaya nga po may all the regulation law kasi umatras na po talaga ang gobyerno completely. Halos in ordinary times, wala na siyang regulating powers masyado. At pang-apat, wala rin po tayong subsidies during ordinary times. Hopefully, dapat magbago yon with the declaration of the National State of Energy Emergency, di ho ba? Kung maglalagay sila ng price controls. Tama po yun. Kailangan maglagay ng price controls para i-kontrolin yung presyo, maglagay ng price freeze sa presyo ng langis. Ngunit in the long term, kailangan po yung long-term solutions which are kailangan din pong ayusin yung mga batas. Kailangan pong i-revisit at i-amend itong oil deregulation law para po mas magkaroon tayo ng regulation dito sa oil companies, sa private oil companies at dapat po magka-unbundling of oil prices. Doon po sa delay in declaring the national state of energy emergency, delay in the suspension of the excise tax, what do you think was the government trying to project? Bakit ho parang late sila, huling-huli? Yung gobyerno po na-delay sa pag-declare ng state of national emergency kasi they were trying to project confidence within the business community. Ayaw nilang magpanik yung business community at yung taong bayan. So that's why they were trying to project confidence. And at the same time, siguro ho iniisip nila, matatapos din tong crisis na to in a short while. Pero hindi nga po ganun yung nangyari. Sana po, mas maganda sana kung mas naisip nila yung epekto nito sa taong bayan, sa ordinaryong sa taong bayan. Kasi naghihirap na po talaga yung taong bayan natin. Kaya naghirap po yung taong bayan natin bago ho dumating yung declaration of a state of national emergency. Kaso ayaw nilang magpanik ang mga tao, ayaw nilang magpanik yung mga negosyante, pero na-delay lang din yung pagpapanik natin. Kasi nandito rin tayo sa ganitong sitwasyon ngayon, attorney. Tama po yun. Kaya dinelay nila. Ngayon naman, nakikita na natin na emergency na talaga, inamin na talaga ng gobyerno na may krisis. Pero dahil nagka-delay, ang dami ho munang naghirap. So ang dami pong
jeep at bus operators na nagsara na. Wala na silang trabaho. Yung mga driver nun, wala nang trabaho. Ngayon po, nasa news reports, yung dami pong kababayan natin nasa kalye, wala pong masakyan kasi nabawasan na yung public utility vehicles. Yung mga ordinaryong tao, hirap na po sa presyo ng langis at ng bilihin. At nagtataasan na po ang mga presyo. Kaya dahil po sa delay na to, naghirap po ang taong bayan. Hindi nga nagpanik, naghirap naman. Hindi ho kaya failure in reading the situation in the Middle East? I mean, that could have been a question for the diplomats, no? Yung mga eksperto sa crisis management sa gobyerno. Hindi ho kaya nila nabasa ng tama where things were going in the Middle East? Well, kasama po yun sa reasoning kung bakit delayed sila nag-declare. Pero at the same time, dapat hindi lang yung reading ng Middle East, pero dapat tinitignan nila ano bang epekto ng krisis na to sa taong bayan. On the ground. On the ground. Dapat. Yun ang tinignan nila. Opo, agad dapat. Dapat dun sila sa ground. So, kulang sa pulso. Yung nga po, yung jeepney driver, dati ho, 1,000 pesos yung ginagastos niya sa langis kada araw. Ngayon, 2,100 na. Dapat nakita po nila yon. Imbes na titignan nila na yung international, matatapos pa ba to? Gano'ng kabilis to matapos? Dapat tinignan po nila yung mga ordinaryong tao na naghihirap. Yung jeepney driver, na-afford pa ba niya? Magkano ang inuuwi niya sa pamilya niya given na yung presyo ng langis na ginagastos niya araw-araw from 1,000 naging 2,100 pesos na yung gastos niya sa langis at 300 na lang inuuwi niya. Ito ho dapat yung nakita ng gobyerno. Given naman na 80% of our population C2DE crowd, masa, di ba? Opo. Marami dyan, mga minimum wage earners. So dapat mas napulsuhan yung sektor na yon. Tama Opo, po? tama po yun. Sana nakita rin ng gobyerno yung foresight na kailangan din pong i-revisit at i-amend itong Oil Deregulation Act. Kasi at mangyayari naman po talaga yung mga oil crisis na ganito. At when this happen, kailangan i-regulate ng gobyerno yon. Even during ordinary times po, kailangan i-regulate ang presyo ng langis at ang oil industry. Doon po sa pamimigay ngayon ng subsidies or ayuda, parang nakagawian na ho yata ito ng gobyerno na pag may krisis, dinadaan ang lahat sa ayuda doon sa pamimigay ng pera. Is it wise na ganito lagi ang solusyon? Maganda po yung intention na magbigay po ng ayuda, ng subsidy sa mahihirap, pero sa implementation po nagkakaroon ng problema. Kasi yung pagbibigay lang ng cash sa mga tao, napakarami hong bureaucratic problems niyan. Una, nakakarating ba talaga yan sa nangangailangan? Kausap ko po yung jeepney driver na sinasabi po niya sa akin na hindi po daw nila alam kung saan yung lugar na namimigay ng ayuda. At kung makakarating man sila doon, napakahaba ng pila. At marami sa kanila hindi na rin nabibigyan. So, ang mas maganda po sana, yung gustong ibigay na gobyerno na ayuda, gawin nila systematically. Kunyari, dito po sa krisis na to, imbes na ayuda, yung government-owned PNOC, pas mag-import ng oil, ibenta na lang niya at subsidized prices directly sa mga jeep at bus operators, drivers sa public utility vehicles. Yun po yung mas direct po yun na makakadating sa public sector natin. O kaya yun po, yung gasoline stations po natin, i-require nilang magbigay po ng discounts sa mga pampublikong bus at jeep. So ito po yung klaseng ayuda na direct, kasi po kung pamimigay lang po ng cash, napakarami pong problema dyan. Physically, yung pamimigay pa lang ng pera, napaka-tedious na process na yun eh. Papipilahin mo pa sila, etc. Mas shortcut sana at mas organized at systematic kung through the gas stations na nga lang or through PNOC. Tama po yun. Sa ngayon, hindi pa tumataas yung presyo ng kuryente natin. And ang good news doon is 60% kanyo sagot ng coal. So, mas konti yung component ng crudo or natural gas. Tama ho ba? Opo, pero ang problema po nun, yung 60% na, yung coal po na yon imported din po yun. At yung mga barko po na nagdadala ng coal, oil din po yung ginagamit. Kaya tumaas na rin po yung presyo ng coal. According to the Department of Energy, tataas na po ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Magiging at least 9 pesos per kilowatt hour na ang average price ng kuryente nationwide. Ngayon po kasi ang average price ng kuryente sa Pilipinas is around 3 to 4 pesos per kilowatt hour. At ito ay aakyat to more than 9 pesos per kilowatt hour nationwide. Kaya so mahasaktan po. More than 50%. Opo. Dodoble ho yung
per kilowatt hour ng kuryente natin. Tama po yun. Tataas na rin po ang presyo ng sakit kuryente. Opo. Kaya mas lalo hong maghihirap din dito ang taong bayan po. Isa pang masakit yung LPG. Magtataas din Magtataas yun, sigurado. din po lahat yun, sigurado Kasi po. imported din po yun, Imported di mo ba? din po yun. Oil-based. And at the same time, ito po yung ginagamit ng mga kababayan natin, lalo ng mahihirap nating kababayan. Opo. Kaya tataas po ang presyo ng kuryente, tataas ang presyo ng LPG. Kaya kailangan po talagang mas i-develop po natin yung mga mga local energy resources po natin dito sa Pilipinas. Attorney Baga, ano hong maipapayo nyo doon sa mga nanay na nagluluto, naghahanda ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak, doon sa mga tatay na karaniwan umaasa lang sa minimum wage araw-araw, sila naman po ang bigyan nyo ng payo. Anong mapapayo nyo ho sa kanila? Dalawa po ang payo ko sa kanila. Una po, sa short term, sana po magtipid po tayo sa kuryente. Pwede hong tumagal pa itong krisis na to. Kaya magtipid po tayo sa kuryente. Paghanap po tayo ng ibang paraan para po mas makatipid tayo sa pang-araw-araw na gastusin natin. Imbis ho na mag-commute, baka pwedeng mag-bike kung wala na hong masakyan o maging mahal ho ang pamasahe. So yun po muna, magtipid sa kuryente at maging handa sa natatagal pa tong krisis na to. Yung long term naman po, kailangan po ang taong bayan we should hold our public officials accountable. Pag election po, i-bring up nyo po ang issue ng kuryente at ng energy supply ng oil crisis. Wag lang po tayo boboto ng mga politiko na parang basketball game na may kinakampihan tayo kung sino yung mas sikat. Wag po yun. Kapag election po, tayo ay maghalal ng mga opisyal base sa kanilang advokasya. At tanungin natin sila, ano ba ang ano bang stand at paninindigan ng mga opisyal na to sa oil crisis, sa energy resources, sa korupsyon, ano ba ang paninindigan nila? Yun po yung tanungin natin kapag eleksyon at ihalal natin ang tamang tao. Dapat muna, anong nalalaman nila? Tama po yun. At ano rin po ang kanilang nalalaman? Kay Secretary Garin, Department of Energy, kung makakaharap nyo ho siya, anong gusto nyo sabihin sa kanya? Kilala ko po siya at kaibigan ko rin po siya. Kaya kay Secretary Sharon, sige lang po, just keep doing what you're doing. Pero kailangan po mas maging proactive po sana tayo. Sana po mas maging responsive po tayo sa pangangailangan po ng taong bayan. Secretary Sharon, sana makita niyo po, sana po, sana dapat po i-recommenda na po ni Secretary Sharon sa Presidente to categorize oil as a prime commodity under the Price Act, and dapat po mag-impose na ang Presidente ng price controls on the price of oil. Ngayon na po, dapat may plano na, dapat nakahanda na po yun. At dapat mag-impose na po ng price controls. Kay Presidente BBM, kunwari ayan ho siya sa camera, ano hong ipapayo nyo kay Presidente at this stage? Day 26th ng giyera. President BBM, salamat na nagkaroon ka na ng declaration of a state of national emergency. Ngayon, sana gawin mo na ang mas importante at susunod na hakbang na sana ikaw na ay mag-impose ng price controls sa presyo ng langis. At kailangan magplano po tayo ahead. Ano ang gagawin natin kung mas tumagal pa itong krisis na ito? At the same time, sa long term po natin, kailangan magkaroon po tayo ng long term na strategic petroleum reserve para meron po tayong reserbang oil kung magka-krisis ulit. Paggalawin po natin ang PNOC, gamitin po natin ang PNOC at i-develop po natin ang local energy resources po natin sa Pilipinas. Maraming salamat, Attorney Baga. Thank you po. Okay, maraming salamat po.